sa mga nagbahagi. Isang malaking tulong para sa ating lahat ang salita ngayong gabi. Dahil dito malayo sa ating karanasan. Ang unang pagbasa, ang bayan ng Israel ay naipatapon. They were living in exile, malayo sa Diyos. At marami sa atin namuhay na malayo sa Diyos. O kahit na ngayon ay maaaring malayo ang damdamin sa Diyos kahit na nakaupo kayo dito sa Eucharistia. Pero anong sinabi ng Diyos para sabihin ni Ezekiel sa kanyang bayan? Recognize that there is a prophet in your midst. Kilalanin mo na may propeta na nangungusap sa iyo. At ayun yung napaka mahalaga at malaking regalo na merong binibigay sa atin sa simbahan. At tayo na nasa daan. Dahil hindi lahat they recognize that God is speaking to them. Naalala ko nung nakakonfine ako nung January, napulmonya ako, nakakonfine ako doon. Nandun kami, kahit naman na ward yung aking kwarto, ay maganda pa rin. Maganda yung view, maganda yung masarap yung pagkain. Kausap ko doon yung mga pasyente. Dahil sa gabi, para kami mga aso nagtatahulan doon, kanya-kanya kubo. Pare-pareho lahat na may problema sa lungs at sa bagat, sa cancer. Yung kasama ko, katabi ko sa kwarto, hindi na makahinga talaga. So, open yun. Mga pintuan, walang halos na saradong pintuan dahil yung mga nurse nasa gitna, so anytime they need to intervene, nandun sila. Nagkaroon ng pagkakataon na nalaman nila na pari ako, and they started talking about religion, the church, the Pope, mga ganyan, at nagkaroon ng pagkakataon na makapagpahayag sa kanila. And I realized, naintindihan ko na maraming tao na kahit na yung sign of the cross, hindi nila ginagawa for so many years. Hindi kagaya ninyo natin na pinababad ng Panginoon sa salita ng Diyos na madalas medyo tinatamad pa tayo. Madalas umulan lang, traffic lang, medyo nangihinayang na napanghihinaan na rin tayo ng loob. Preparation na naman. Ito na naman ang mga kasama ko, yung bagal magbasa niyan. Pero pag-agabi, ang bilis naman. Yun lang ang inaantay. Yan. Diba? Pero, yung taon-taon na inuupo ka dyan ng Panginoon, binibigyan ka niya ng bokabularyo, ng word, every time. Biruin nyo, ginawa sa atin ng Diyos parang ABC sa pananampalataya, na kapag dumating yung krus mo, meron kang ibang pagkakaintindi. Na pag tinirmaan ka ng sakit, magrebelde ka man, gaya ng unang pagbasa, mga taong rebelde, may pagkakataon pa rin na makarinig sa loobin mo. Hindi man makarinig sa katekista, sa salita, sa pare, o sa Eucharistia, ngunit sa loobin mo, merong salita na umaandar at gumagana. That the word is working within you. Na magkaroon tayo ng pagtitiwala ng salita, may lakas na kalakip. May grasya na kalakip. Kaya naman si San Pablo, binanggit niya ang kanyang kahinaan. The Lord has sent me, an angel of Satan, to beat me. Ibig
Literal nga, sinusuntok. Yun yung para kayo sinisikmurahan lagi. No? Maraming nagtatangka na ipaliwanag ano ba itong tinig sa laman ni San Pablo, thorn of the flesh of St. Paul. Maraming nagsasabi baka yung temperament ni San Pablo, mainitin ang ulo, ano sa atin, nawawalan agad ng pasensya. No? O kaya naman ay kahinaan sa laman, tentasyon. Pero meron nagsasabi din na ito yung nakaraan ni San Pablo nung siya ay kalaban ng simbahan. Nung siya ay umuusig when he was the enemy of Christ, of the church, of the gospel. The enemy of the gospel, yung kahinaan niya na pagiging makasalanan, maaari din. Dahil sa stage natin o ninyo ng daan, lalo na ang Shema, first years, no? Alam naman natin, humility, tapos ano yun? Simplicity and praise. So marami sa atin nandun pa lang sa humility. Ano ba yung stage na yon? Sa ating yung pagkakataon na nakakatanggap ng ilaw ng salita, yung relasyon natin sa mga kapatid sa daan, sa pamilya, mas natutulungan tayo o nabibigyan tayo ng pagkakataon makita ang ating realidad, ang ating limitasyon bilang makasalanan, bilang mahina. Ngunit, subalit datapwat, naiiwan tayo doon. Nagiging lingwahe, nagiging, ito yung ito yung naririnig ko lagi para din ako panayang sharing ko ng makasalanan. At nagiging mentalidad mo na yon at pananaw sa iyong sarili. Oo, totoo na the devil is there to accuse us every day of our sins. Accusing you. Mayabang ka, makasalanan ka, mataray ka, ano pa, marami pa. Mahalay ka, mayabang, matakaw ka, lahat ng kasalanan natin. Always confronting you every day of your sin. But the problem is, the devil is using that na hindi mo na makita na hindi lang yun ang ginawa at ginagawa ng Diyos, kaya ka nilagay sa daan na para makita mo lang ang iyong kasalanan. Pinadala ang kanyang anak para hindi mo lang makita o hindi lang makita na sanlibutan na siya ay makasalanan. Na makita mo sa kalagitnaan ng iyong kasalanan iyon, dakila ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sabi ni St. John Paul II, we are not just the sum of our sins and our weaknesses, but we are the sum of God's love and God's grace at work. Na maintindihan mo na madalas hindi rin pinapakita sa iyo para hindi kayo mabang. Pero merong ginagawa ang Diyos sa iyo. Na magkaroon naman tayo ng pasasalamat at gratitude. Hindi yung yumabang, yung iniisip natin na kailangan wala na akong kahinaan, kailangan wala na akong kasalanan. Si San Pablo, dinala niya ito hanggang sa kanyang martyrdom. Pero ang kaibahan nun, na kung doon ang gagaling yung lakas niya,
na salamat dun sa kahinaang iyon, natuto siyang umasa sa Diyos. Natuto siyang magmakaawa sa Diyos. Natuto siyang ipaglaban ang regalo na binibigay ng Diyos sa kanya. Natuto siya magtiwala sa grasya ng Diyos. Kaya hindi po tayo sa daan nagpapaligsahan kung sino yung pinakamakasalanan. Wala pong premyo yun. Ngunit, yung kababaang loob na aminin at alam mo, pinanghahawakan mo araw-araw. Kaya paano ka tatamaring magdasal? Kung hawak mo yung kasalanan mo, paano ka manghuhusga ng kapatid? Kung hawak mo at nasa harapan ng iyong mga mata ang iyong kasalanan, ang iyong kahinaan, na alam mo, pag inalis ng Diyos ang kanyang kamay sa taas ng iyong ulo-ulo, ikaw ay babagsak. At kung hindi ka aakayin ng Diyos para bumangon, mananatili ka doon na iskandalo sa iyong kahinaan. At dahil hawak mo, nasa harapan natin, yung kahinaan iyon, magkakaroon ka ngayon ng compassion sa kapwa mo. Compassion din sa sarili mo. Kasi minsan, pag binabantik ang utak mo, wisit ka ng oras na yon, wisit ka. Okay lang. Pero ang panawagan sa atin, huwag manatili doon. Panghawakan mo ang Diyos bilang iyong lakas sa pagbangon muli. To recognize that even in our happy fall, doon pinadadaan ang kaligtasan. Sa krus na yon, doon pinadadaan ang kaligtasan. Kaya naman yung Ebanghelyo, hindi kinilala si Jesucristo. Sino yan? Saan ang galing ang pananalita na yan? Ang pagtuturo na yan? Hindi ba siya yung karpentero, anak ni Maria? Kilala natin ang kanyang mga kapatid. Alam natin kung saan nakatira yan. Yung gaya nung nakaraan linggo, Peter and Paul, yung huwag manatili na sarado sa ating pananaw lamang. Kasi nga, di ba, conversion, metanoia, change of mentality. Yung bang huwag nating tingnan lang kung ano yung nakikita. Kung hindi gumamit ng mata ng pananampalataya. Kasi gaya nun, sabi nila, siguro, marahil, si Jesucristo at ang kanyang ama na si San Jose, siguro napagawa na nila yung pintuan, yung alulod ng bahay nila. Yung, di ba, dahil sila yung mga handyman na tinatawag noon, gumagawa ng sinagoga. Tekton, ika nga, hindi lang karpentero, yung sa kahoy. Tekton, kundi artisan, workman. Talagang marami silang nalalaman gawin. So hindi ba yan yung gumagawa lang ng ating bahay, ng ating tubuan, ng ating limited na yung isip nila doon. Tapos sinabi pa, hindi ba siya yung anak ni Maria? Kasi ngayon, pag sinabi natin anak ni Maria, todo-todo yung ating veneration, adoration, at paggalang. Diba, anak ni Maria, ang Biring Maria, ang ating pagmamahal at devotion sa Biring Maria. Pero, alalahanin nyo, nung panahon ni Jesucristo sa Nazaret, alam nila na hindi ba yan yung Maria na nabuntis bago magkaroon ng
asawa bago sila magpakasal ni San Jose. Nahalala nila yun. Hindi na bago yung Marites, 2,000 years ago, ginagawa na yun. Kaya nga hindi tinanggap si Jose at si Maria nung pumunta sa Bethlehem. Dahil ayaw nilang ma-identify sa mga taong lumabag sa Torah, sa batas. Ayaw nilang magpapasok dahil mahahawa at madadamay sila. Kaya hindi sila pinapasok doon, hindi lang dahil fully book o peak season ng panahon iyon. Many years after, sa Nazareth, maliit lang naman yung bayan ngayon, kilala nila, hindi ba yan yun? Yung anak ng kasalanan, nagmula sa kasalanan, nagmula sa paglabag sa batas, bakit may manggagaling na mabuti sa kanya? Gaya rin natin na iskandalo, meron bang manggagaling na mabuti para sa akin, sa aking kaligtasan, sa harap ng mga katabi ko na hindi ko matanggap? Yung kahinaan ng asawa ko, ng anak ko, ng sarili ko. Meron bang pagliligtas na magaganap doon? Sa karamdaman ko, sa krus ko ng kahirapan, meron bang pagliligtas na mangyayari at makukuha doon? Kung ako ay sumunod sa aking katekista, sa aking magulang, na mamuhay ng banal, meron bang kaputihan na manggagaling doon? Ikaw na kabataan, pupunta sa eskutasyo, pupunta sa preparation, pupunta sa daan, ay parang dito ka na nakatira sa community. Wala na tuloy ako, Father, na love life o social life man lang. Bitin. Para akong pinagbabawalan lagi. Prohibition. But instead, it's God's way of protecting you, saving you. Magalak ang mga kabataan nandito. Sa murang edad, natatanggap nyo na ang mga tinanggap ng mga nung tumanda na sa daan, tsaka palang natatanggap. Dahil ngayon pa lang, nililigtas na kayo ng Diyos. Pre-preserve na kayo ng Diyos. Ayaw na ng Diyos na lumagapak pa kayo sa mas malalim na kasalanan. Gaya siguro ng karamihan sa atin o sa amin ng mga mas nakakatanda. Kaya instead of being scandalized, dahil sarado nga at makipot ang ating pananaw, hayaan natin ang Diyos. Bigyan mo ng puwang ang banal na Espiritu na pwedeng gumanaw, na pwedeng magtrabaho, na pwedeng gamitin mismo yung krus na yon na ating kinamumuhian na hindi tinatanggap, na yung pala ang magiging sandalan mo. Yung pala ang magiging propeta na magpapahayag sa iyo kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Yung marriage mo na naging failure sa mata ng tao, sa mata ng lipunan, yung pala ang magiging salvation mo at ng mga anak mo. At salamat sa kahinang iyon, natuto akong kumapit sa Diyos. Umasa sa Kanyang awa araw-araw sa grasya. Bago nga mag-Eucharist, kausap ko si Luigi. Sabi ko, binigyan ako ng 3 parokyang bago as parish priest. Sabi ko, if I'm not going to fight, the devil will devour me. Kakainin ako ng buhay. Pagpipiestahan ako dahil mag-isa lang ako dun sa parokya. Bago ka pa makapag-evangelization dun, ilang taon ang bibilangin. Puti na siguro ang buho ko, wala na. Nabawasan na.
ko, bago makabuo ng isang komunidad doon sa lugar, 9 evangelizations. Lalo na yun, bagong parokya. Ngayon pa lang, yung pagdating ko doon, kausap ko yung parish priest, napapalitan ko at sabi sa akin, itong parokya mga ito ay dead parishes. Sa isang simbahan, 15 ang nagsisimba, sa linggo, minsan 10, minsan 20, mag-diesta, ganyan. So, okay. Pero at least, mababa ang pagsisimulan natin. So, hindi na siguro mababa pa doon. Baka namang mabawasan pa yung matakot pa sa akin yung mga tao at mapaalis ko pa, talagang Lord, tulungan mo na kami. So, sabi ko nga, yun nga, usapan namin ni Luigi, sabi ko, talagang there's a necessity to really not close my mentality, my vision, dun lang sa pananaw ko. Dahil ang Diyos, nakikita na niya ano yung pwede niyang gawin sa iyo. Alam ng Diyos yung paano ka magtatapos o hindi magtatapos ng daan. Alam ng Diyos, nakita na niya, alam niya yung plano niya para sa bawat isa sa atin. Kaya nga hindi ba sa Nazareth din kung saan nagsimula ang pagliligtas dahil sa pananampalataya ni Maria, doon din kailangan tayong magsimula. Doon sa hindi natin paniniwala, doon ka maniwala. At yung salitang Nazareth, Nazarene, ibig sabihin consecrated, pinili, para sa Hebrew tradition, yung letter N, yung Nun, if they see that, sa pagpasok ko sa syudad ng Nazareth, kumbaga letter lang ang nandun, N. Alam na nila Nazareth yun, or Nun, salitang yung letter Nun sa Hebrew alphabet. Pero yung letter Nun, ibig sabihin din nun sa Hebrew tradition is guardian. Yung parang treasure chest kung saan mo, o jewelry box, ika nga, o safe box, kung saan ilalagay mo yung mga makahalagang bagay. Meron tayo niyan, di ba? Kung saan mo ilalagay mahalaga para sa iyo. Yung bagay kung saan mapapangalagaan yung isang valuable item na yon. Nazareth, letter Nun, means also distinct. Doon sa Nazareth, pinangalagaan ang anak ng Diyos for 30 years before siya pumasok sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag niyong pigain ang sarili niyo, pagka nakikita niyo minsan may struggle. Kasi sa feeling natin, dapat walang struggle, dapat talagang nag-iinit pa, nag-aanap pa ang aking puso sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabi hindi pwedeng ibigay ng Diyos sa inyo yan. Pero sinasabi ko, huwag kang OA. Relax lang. May proseso na ginagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi natin pwede o dapat madaliin according to our timing. In God's time, may panahon ang Diyos sa bawat isa, sa marriage mo, sa mga anak mo, sa komunidad mo, sa responsible ninyo, sa pari ninyo, sa lahat. In God's time. Relax lang. Meron naman demonyo bumabanat sa atin, dadagdagan mo pa. Hayaan mo na siya, trabaho niya yun. Huwag ka nang lumay. Aangkas ka pa Baliktad pa kayo, pareho Huwag na, okay na, hayaan nyo na. Sa parte ka ng Diyos, sumama. Pangalagaan ang regalo ng pananampalataya na binibigay ng Diyos araw-araw sa atin. Kaya mga kapatid, tanggapin natin yung propeta in our midst. Tanggapin natin ang ating thorn in the flesh. The devil is the accuser of our brothers.
Pero sabi sa Apocalypse, he has been cast down. No? Natalo na. Kaya, do not accuse yourself. Stop judging and continually judging yourself. Matuto kang mahalin, intindihin, tanggapin ang iyong sarili, especially when you see your weaknesses. Learn that in your weakness, God is your strength. Sabi pa nga ni San Pablo, no? Let the joy of the Lord be your strength. Kaya nakikita ko kanina, kumakanta, umaawit. So, gano'n. Kaya, salamat nga kayo, may Eucharist kayo. Ako, wala. Nagmimisa ako doon. Tatawagin mo pa yung mga tao, dalawang matanda, nandun sa cemetery, nagbibili. Magmimisa ba kayo? Nakadamit na ako, ha? Halika na. Para lang magmisa kami. Doon ako nilagay ni Lord, eh. Diba? Magkikanta kami, so ako pa pinakanta. Lord, buti na lang matatanda na, baka may hinanap pa din. Ako pa, pinakanta nila, doon sa bundok, nagkakanta kami doon. At mga kanta pa naman namin sa simbahan ay mga classical. Italiano pa. So, Lord naman, talaga naman. Tuloy lang ang laban. Diba? Ganun lang mga kapatid, nakikita ko doon yung mga kanta mo naman. Umawit kayo, masalamat, dakila ang pagmamahal ng Diyos. Diba? Nandito ka, may pananampalataya, may regalo. Bakit hindi? Bakit ka uuwi ng bahay malungkot? Bakit pag nakita mo yung pusa, pakinain pagkain mo, galing ka na mamaya? Relax lang, magsaya, okay?